beloved Boss Mike Cervera. Anyula. Andali-dali ha. Narinig mo na ako. Yeah, maliwanag pa dito kaysa dyan sa hayop na yan. Malinaw. Anong problema natin? Ay kasi, itong isang vlogger na sumipa raw sa'yo, Pakita mo ako sa screen na para makita nila pogi ako. putang ina talaga. Ayan, si Nyulo, no? Yan. Nyulo. Maganda kami po, nagre-report po ako mula dito sa Makati para kay Mike Cervera. Ano po ang pagpiling ko? Hindi. Di ba yung sumipa daw sa'yo na vlogger? Oo. Kasi sabi ni Attorney DJ Jimenez, pwede daw sampan ng kaso yon para makulong. Dahil sa di ba may ebidensya ka naman yung mga video, di ba? Nakita ko yun eh. Yes. Yung di umano daw kinarat niya yung minor de edad. Tama ba? Oo. Nako, patay. Boss. Pero mo, 30 years old, boss. Grabe. Akala ko 12. 12, akala 12. 12, tapos nung naging sila 13. 12 nung ano niya, tapos naging sila ng 13. Oo, naging sila ng 13, ang tigde, boss. Tapos, pinaalam niya sa magulang niya, nagpalaki pa, payag naman daw yung magulang. Ikaw ba tanungin ko sa'yo, pwede bang ikaw ang maging complainant? Oo, pwede ako maging Nako! complainant yan. Utang na, ayan na! Sabi ko na nga ba sige. Ganito. Isama na rin natin, boss, yung mga in-scam niya. Marami akong PNP member, in-scam niya. In-scam niya, scammer pa! Sige. Oo, scammer. Ako na bahala sa abogado. Okay ba yun? Oo. Okay na. Okay yan. Sige. Umpisan natin yan, ha? Umpisan natin. Oo. Sige. Okay. Thank you. Ayan, si Nyulo. Salamat po, nagre-report mula dito sa kalsada. Yun po, salamat. Ayan na, putang ina. Okay. Makaganti man lang tayo para kay Mima sa pambababoy nila. Natin yan. Oo. Kung sa akin yan, ayon kasi Shrek. Sige. Okay, bye-bye. Ayan na. Diba? Tayo naman mga kababayan, una, gusto ko lang magkaroon ng katarungan. Yung patay na binaboy pa nila. Siguro naman sapat yun, mga kababayan, Siguro naman tama yun, Diba? Patay na, binaboy nyo pa Diba? Kung di ba naman kayo mga siraulo talaga Sana kami na lang nabuhay. Diba? Makikipagbakbakan kami. Diba? Sabi ko nga, bakbakan tayo, kasuhan tayo, game ako. Pero, yung ganyang nangyari kay Mima na ginawa ninyo, hindi katanggap-tanggap namin yan, baka akala nyo. Ayaw lang namin kayong pansinin Oo. Pero ngayon, pansin na namin. Diba? Sige, eto na, mga kababayan ko. Dito na tayo! Paano pa naman lahat? Puro fake news yung mga banat nila. Kahit tingnan ninyo. Tingnan nyo tong mga ginagawa nila. Kahit si Senrisa, ikaw ang susunod. Laging ganyan yung comment nila na hindi natin pinapansin, na laging nagbabanta sila ng buhay. Pinagbabantaan yung mga buhay natin. Ayan, re-rest back tayo. Re-rest back tayo. Hindi tayo papayag. Ayan, Ikaw ang susunod, Senator Risa. Ilang kakampik at BBM vloggers nakakatanggap ng death threats matapos ang pagpaslang kay Mima Alicia. Kita nyo, totoo ho yan totoo ho yan Maraming ganyan. Eto, tingnan nyo tong makapalang mukha na to na malaki muka, malaki ulo, walang utak. BP Sara humiling sa Senado na sagutin ang catering ng kanyang defense team. Putang ina talaga, kapal ng mukha. Pati ba naman yan mga kababayan ko, Pati ba naman yan? Yaang catering na pagkain ng mga hinampil kang hayop ka? Pati ba naman yan Ipapaano mo? Tingnan nyo itong pami-make news nila. Alam nyo, si Atty. Claire Castro, matinong tao, hindi kailanman niya magagawa na magsalita labang kay Ivana Alawi na muntik nang naging ex ko.
Sa totoo lang. O, sa mga hindi nakakaalam, muntik kong maging ex yan. Di ba, mga kababayan? Oo. O, eto na, mga kababayan, ha. Sabi daw ni Atty. Claire Castro, wala akong problema sa pagtulong mo, pero konting respeto naman, iha. Gawin mo yan. O, ha, gawain. Yan ng Pangulo, wag mo sana pangunahan. Wala hong ganyang mensahe. Ginagawan lang nila ng dungis, itong si Atty. Claire Castro, dahil eto ho ay, natatakot sila na na tumakbong senador. Si Atty. Claire Castro, nakaw! Oo, mga kababayan, natatakot sila na tumakbo si Atty. Claire Castro bilang, senador. Kaya, pilit-pilit nila na sinisiraan. Grabe sila, no? Tignan yung mga kababayan ko. Pero yung mga ganitong inarte ni Sara, hindi nila matira-tira. Bakit? Pikit mata. Ganon sila, pikit mata tayo. Mali yan. Oo, mali. Yung mga DDS, parang mga minions. Parang mga membro ng kulto ni Duterte na lahat ng gagawin nila tama. Ganon, mga kababayan ko. Nako, eto na. Oo. Eto na! Eto, mga kababayan, eto. Pasok! Na Ghost Infrastructure Project. Nako, Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano, kakitira mo kay Ting Lacson, yari ka. Kakaptira, nandyan na ba si Auntie Claire? Nandyan na ba? Auntie Claire, nandyan ka ba? Auntie Claire! Magparamdam ka. Magparamdam ka. Nandyan ba? Oo. Busy yun eh. Busy. Eto na. Si, si Ping Lacson, nako. Nanghukay ho ng mga issue dyan ho sa may Tagig. Kung saan pinamumunuan noon ng mga Cayetano hanggang ngayon. Eto na. May natukoy na raw na ghost infrastructure projects sa Taguig, ayon kay Senador Ping Lacson. Sa isang social media post, kaduda-dudaan ni Lacson na maraming slow protection at drainage projects sa Taguig na pare-parehong 100 million pesos ang halaga. Grabe naman, bakit naman pantay-pantay? Tagwa 100 million daw, mga kababayan, hindi man lang nagkaroon ng konting pagkakaiba. Ito hong mga proyektong ito. Mayroon daw isang slow protection project sa lungsod na tila na doble ang alokasyon. Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos ang halaga ng tila pare-parehong proyekto. Kasama daw ito sa 6.79 billion pesos na insertions umano ni Senador Alan Peter Cayetano sa 2025 budget. Nako, mga kababayan, sa Senado, sige. Nako! Bakit nga naman ganun? May kaduda-duda talaga to, Alan Peter Cayetano. Kaya pala hindi ka natigil, hayop ka. Marami ka palang tinatago. Maraming tinatago, mga kababayan nito. Nako! Maraming tinatago. Sige, tuloy. Delta naman ni Cayetano, bakit Taguig lang ang tinitignan ni Lacson? Dapat din daw niyang imbestigahan ang iba pang lugar. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at Department of Public Works and Highways na iimbestigahan nila ang mga natuklasan ni Lacson. Sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na pinaiimbestigahan ng kapatid ni Senador Cayetano na si Lino Cayetano ang flood control project sa Taguig mula 2022 hanggang 2025. Patay! Grabe, no? Parang yung kapatid pa yung nagtulak na magpa-imbestiga. Wait nga. Public Works and Highways na iimbestigahan nila ang mga natuklasan ni Lacson. Sinabi rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na pinaiimbestigahan ng kapatid ni Senador Cayetano na si Lino Cayetano ang flood control project sa Taguig. Patay ka! Mga kababayan, yung mismong kapatid na. Si Lino Cayetano na nagpapaimbestiga. Naku, yari ka, Alan Peter Cayetano, masyado mong inapi yung kapatid mo. Naku. Hindi naman maikakaila. Si Lino Cayetano, General Manager ngayon ng PTB4, di po ba?
isipin nyo yan, kung yung kapatid mismo ang magpapaimbestiga, siguro meron nga talagang anomalya. Ngayon, si Petra, Reign Forever, Admin Joby, LB, Dilma, Kabsat Makoy, Max Sadi, Tato, Addictus Rex. Nako! Sabi rito ni Addictus Rex, Lino, the good Cayetano. Meron ding bad Cayetano, ganon. Kung may good, may bad, ganon, ha? Nako po, delikado ito, ha? Delikado. Oo. Ha? Addictus Rex, alam mo na, ha? Meron tayong sasampahan ng kaso ng yuyot-yot ng minor de edad. Alam mo na yan, ha? Pag-usapan natin yan, ha? Oo, kailangan nating masigurado para hindi na makalabas ang hayop na yan. Dapat dyan, pinapanagot. Hindi dapat ganun, walang katinoan yun, Kaya yung mga ganyan, desperado na. Handa nilang ibenta yung kanilang kaluluwa para sa lahat. Di ba? Nako, mga kababayan. Eto na. Parang ito, mga kababayan ngayon, balikan nga natin, umpisa natin tong Ghost Project daw. May natukoy na raw na ghost infrastructure projects sa Taguig. Ito, mga kababayan, Ghost Project ito, Legazpi, replay ako. Replay ako, manood ka ng replay, Lucky Girl. Gemaline, Carillas. Ito ay Ghost Project ho. Alam nyo yung Ghost Project, mga kababayan? Naging multo, ito yung binanggit ni Pangulong Bongbong na mga proyekto sa kanilang mga syudad, sa kanilang mga bayan, na gumawa sila ng pera na hindi nakikita, hindi nararamdaman. Puro lang ito, dokumento. Resibo lang. Pero wala naman hong ginawang proyekto. Nakuha nyo? Mga kababayan, yun po yung Ghost Project, matindi ito. Minsan, mga kababayan, yung iba gumawa substandard. Pero eto, wala kayong makita kahit isang pako. Kinuha lang yung daan-daang milyon. Na sabi nga daw, kapag ka daw ito ay pinagsama-sama, pagka daw ito ay niliquidate, bilyon ang halaga, mga kababayan. Bilyon ang halaga! Diba? Sir Mike, gusto ko sanang pumunta, wala na. Wala na, hindi nyo na maabutan, wala na ron, Inuwi na ho ng Samar. Bilyon ang halaga nito. Ghost Project nga ni, Projects sa Taguig. Wait. Infrastructure projects sa May natukoy na raw na ghost infrastructure projects sa Taguig, ayon kay Senador Ping Lacson. Sa isang social media post, kaduda-duda ni Lacson na maraming slow protection at drainage projects sa Taguig na pare-parehong 100 million pesos ang halaga. Kita nyo, kaduda-duda daw kasi nga, tingnan nyo mga kababayan, drainage, slope protection, mga kababayan, para hindi parang flood control din ito syempre, drainage, kasama yan sa flood control project na ngayon walang makita, mga kababayan. Diyan po sa Taguig. Sa Taguig. Medyo mataas ho kasi ang Taguig, mga kababayan. Kaya ho siguro malakas ang loob ni Petra na gumawa ng Ghost Project. Walang baha kasi nga mataas ang lugar Gagawa mo lang ng kanal yun pero ba nakakapagtaka, ano nangyari sa mga project na ipinasa dyan sa DPWH tapos walang makita? Nasaan mo nilagay itong project na ginawa mo? Hayop ka. Parang ganon, mga kababayan, Parang ganon. Mayroon daw isang slow protection project sa lungsod na tila na doble ang alokasyon. Kita nyo? Para-paraan talaga, mga kababayan, Para-paraan! Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos ang halaga ng tila pare-parehong proyekto. Grabe, magkano? Magkano yun? Ang alokasyon,
Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos. Grabe, ang laki mga kababayan. 285 billion? Ganun ba yon? Basta 200, ilan ba? Ulit. 2 billion ba? Bingin na tayo, ano? So, 2.385 billion pesos. Oo. 2 point, i-comment nyo nga kung magkano. Ayon kay Lacson, 2.385 billion pesos. 2.385 billion. 2.385 billion pesos. 2 billion mahigit. Mga kababayan, 2 billion, kulang-kulang 2 billion kalahati. 2 yan, no? Almost 2.4 billion. Mga kababayan, ano? Tingnan nyo na hindi makita yung proyekto dyan sa Taguig. Hayop na yan, mga kababayan. Matindi, ano? Ang halaga ng tila pare-parehong proyekto. Nako, Kasama raw ito sa 6.79 billion pesos na insertions umano ni Senador Alan Peter Cayetano Nako. sa 2025 budget. Kita mo, hayop ka? Kunyari, galit ka sa flood control? Yung pala, noong 2025, meron kang in-insert, hayop ka, Alan. Ang kapal talaga ng mukha nitong badiday na to. Uy! Grabe, no, mga kababayan, ano? Biruin mo noong 2025, last year, meron palang insertion si Alan Cayetano, tapos nagmamalinis yung bakla. Grabe, no? Welta naman ni Cayetano, bakit Taguig lang ang tinitignan ni Lacson? Ayun na ka na naman eh. Sagutin mo muna kung meron o wala. Ang ina mo Di ba? Yan ang hirap dito kay bakla eh. Alam, Peter Cayetano, huwag ka na munang magturo. Tapusin muna natin dahil dyan na-discover. Kung meron o wala, o di, doon tayo mag-usap. Ipagtanggol mo yung sarili mong hayop ka. Di ba? Bakit mo? Tuturo na naman siya iba. Dapat din daw niyang imbestigahan ang iba pang lugar. Nauna nang sinabi ng National Bureau of Investigation at Department of Public Works and Highways na iimbestigahan nila ang mga natuklasan ni Lacson. Nako, patay. Nako, yan na. Lagot ka. Makukulong ka na. Makukulong si Petra. Sigurado yan, mga kababayan, makukulong yan. Oo. Ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na pinaiimbestigahan ng kapatid ni Senador Cayetano na si Lino Cayetano ang flood control project sa Taguig mula 2022 hanggang 2025. So ayun, 2022 hanggang 2025, mga kababayan. Yun daw po yung iimbestigahan. Ito naman, 2025, 2.385. 2.385 billion. Yun daw proyekto, yung naghalaga ng proyekto, mga kababayan, ano? Nako, mga kababayan. Yari, Our beloved Boss Mike Cervera.